Maituturing raw na banta sa national security ng bansa ang paglobo ng bilang ng mga Chinese na nasa Pilipinas. Ayon niyan sa isang dating opisyal ng pamahalaan. Sabi ni dating Interior Secretary Rafael Alunan, dapat nang pakilusin ng pamahalaan ang intelligence organization para matukoy ang mga umano'y espiya sa bansa. Narito ang aking report. Dating Interior and Local Government Secretary Rafael Alunan ang tatanungin, dapat na raw simulan ng gobyerno na pakilusin ang mga intelligence and counterintelligence ng pamahalaan para mapigilan ang paglobo ng bilang ng mga Chinese sa bansa. Ilan raw sa mga dapat unahin ang pagbuwag sa lumalalang operasyon ng Pogo sa Pilipinas kung saan nagmumula ang ilang pangunahing problema. Mahalaga rin anyang malaman ng mga Pilipino na isang malaking banta para sa ating national security ang pagdami ng mga Chinese sa Pilipinas, kaya mahalaga raw na makiisa sa layunin ng pamahalaan na ipagtanggol ang ating teritoryo laban sa hindi inaasahang pananakop. Pinuri rin nito ang hakbang ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. kung saan pinapalawak ang ating ugnayan kapasidad sa tulong ng ating mga kaalyadong bansa. To detect, identify, and expel yung mga Trojan horses na nandito na, yung mga infiltrators, mga sleeper cells. Kasama na rin dyan mga Pogo. Kasi the Pogos are a rich source of funds that can buy influence. When we talk of influence operations, you need money. Eh, nandito na yung pera eh. No? And we've allowed them to operate here. You know, maling-mali tayo for allowing them to operate here. People are unaware, lahat ito na nangyayari under our very noses. Pag pumutok na yung bakbakan between the US and China, doon lang tayo magpe-prepare, no? Talaga papanik tayo niyan. Ilan rin anya sa mga tinitignang dahilan ng paglobo ng bilang ng mga Chinese sa bansa ang kakulangan sa kaalaman, patriotism at iba pa. It has to do with our lack of knowledge, lack of awareness, lack of patriotism, lack of moral values, because it's basically our corruptibility. Ang ating corruptibility na ginamit ng that was exploited by the Communist Chinese Party of and the People's Liberation Army. Okay? Suhol sa police, suhol sa immigration, suhol sa customs, suhol sa media, suhol sa local government. Maski sino sinusuhulan, tinatanggap. Kaya they're able to do anything that they want. Samantala, ayon naman sa Armed Forces of the Philippines o AFP, tinatayang nasa 1.4 million ang kabuuang bilang ng reserve force na pinaghahanda para sa dagdag puwersa sakaling kailanganin ito anumang oras. Sa naturang bilang ng reserve force ng AFP, kabilang rito ang Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Marines, at Philippine Air Force. Bukod pa sa kanilang armed force professionals, Philippine Coast Guard at Philippine National Police na pareho namang law enforcer. Kaya naman, hinihikayat ng AFP ang mga Pilipino na makiisa sa pagtatanggol sa ating bansa, sa tulong na rin sa pakikibahagi sa Reserve Officer Training Corps o ROTC. We need to do more. There's 110 million Filipinos. Pero we're talking about 1.4. Sobrang liit nung percentage that the numbers we're talking compared to the actual population of the Filipino people. So we have to tap more into this sector, the civilian sector, to help us be part of the reserve force. 7 out of 10 Filipinos wants to fight hand in hand with the AFP. So, yung 7 out of 10 Filipinos na yun, nasan yun? Kailangan natin itap yun. So natin, yung tipong makita lang na inaapi yung bandila natin, galit na tayo. So we want to ignite that patriotic spirit, that I'm willing to fight for my country. Sa ngayon, nakalatag ang mga reserve forces ng bansa sa ilalim ng Army Reserve Command o RSCOM, kung saan ide-deploy ang mga ito sakaling magkaroon ng hindi inaasahang pananakop sa Pilipinas. 90,000 sa kabuuang bilang ng weekend warriors sa RSCOM ay nagsasagawa ngayon ng weekly formation at mga community mission sa bansa. Para sa Yorda TV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.